Ang vote buying na itinatago daw sa tawag na ayuda, problema na kakaharapin sa darating na kampanya at halalan. Kaugnayan kuha po tayo ng report mula kay Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Kontradaya Convener Professor Danilo Araw na isa sa mga maaaring maranasan ng mga botante sa darating na eleksyon, lalo't higit sa campaign season, ay ang talamak na vote buying, na sa panahon ngayon ay itinatago umano sa tawag na ayuda. Anya, maganda naman ang tumulong sa kapwa, ngunit binigyan din yan, huwag itong samahan ng pamumulitika, lalo na sa papalapit na halalan sa susunod na taon. Ito rin yung recurring problem ng vote buying. Minsan tinatawag ito sa terminong ayuda o tulong sa mahihirap, pero halatang-halata mo yung pagmumukha ng mga kandidato, hindi lang sa mga event na namimigay ng ayuda, kundi kahit sa mismong ayuda na binibigay. May problema sa ayuda, pero syempre dapat gawing apolitical ito. Hayaan natin yung mga opisina, yung mga social welfare desks ng mga LGU o kahit yung DSWD mismo na magsagawa nito ng free from any political trappings. Pero ganun pa rin yung nangyayari ngayon, kaya yung ayuda nagiging forma po ng vote buying. Matatandaan na ang Commission on Elections ay hinimok na rin ng mga ahensya at local government units na makipag-ugnayan sa komisyon upang mabigyan ng Certificate of Exemption para sa spending ban na ipapatupad 45 araw bago ang halalan. Ang mga bibigyan ng Certificate of Exemption ang maaari lamang maglabas ng malalaking halaga ng pera para ipamigay sa mamamayan bilang tulong o ayuda. Samantala, pinalalahanan din ni Araw ang publiko na makiisa sa mga paghahanda para sa eleksyon sa susunod na taon. Dagdag pa niya na malaki ang magiging epekto ng resulta ng halalan sa susunod na taon pagdating sa pang-ekonomiyang direksyon at iba pang aspeto. Hinimok niya rin ang publiko na bantayan ang mga boto at ang mismong pagboto sa mga darating na araw at kung may pagkukulang man ng Commission on Elections, lalo na sa paghahanda, ay tawagin agad ang kanilang atensyon. Opo, simple lang po ang ating mensahe sa mga nais na maging volunteer ng Kontradaya at saka kahit sa mga ordinaryong tao, patuloy po tayong maghanda, magbantay at kumilos sapagkat malaki po ang nakasalalay sa darating na 2025 election, sa darating na ika-12 ng Mayo. At hindi lang ito simpleng paghahanda para sa 2028 elections, alam na po natin yon, pero ito rin po ay magtatakda ng pang-ekonomiyang direksyon, pang-political na direksyon sa mga darating na taon din po. Kaya madalas na naririnig natin, vote wisely, di po ba? Pero ngayon, talagang kailangan po natin yan. At syempre, bukod sa pagboto, dapat din po bantayan yung ating boto at kung merong mga pagkukulang, yung COMELEC o yung Commission on Elections, dapat po kino-call out po natin yan. Kasi po, hindi nagiging transparent yung mga election cycles natin itong mga nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!